Babala ng isang eksperto, maaari tayong malugmok sa mas matinding krisis kung hindi agad itatama ang maling foreign policy ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Pinangangambahan, mararamdaman ng mga Pilipino ang epekto sa presyo ng langis at kabuhayan. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondehar. We expect that from the Dutertes because they are pro-China. Tila defensive ngayon ang Malacanang matapos ang matapang at diretsahang banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa pahayag ng bise, binatikos niya ang anyay labis sa pagdepende ng Pangulo sa Estados Unidos na salungat sa pinangakong independent foreign policy ng kanyang administrasyon. I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. I would like to comment on Philippine foreign policy na maling-mali talaga. Ayon sa geopolitical analyst na si Herman Chu Laurel, ang maling pulisiya sa pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng matinding pasakit sa mga Pilipino, lalo na kung sasabog ang tensyon sa gitnang silangan. Gate niya, lubos ang pagdepende ng bansa sa mga Western Oil Company. Sa panahon ng krisis, wala tayong ibang mapagkukunan kundi ang mga bansang kinikilingan natin na posibleng hindi rin handang tumulong pagdating ng panahon na kailanganin natin sila. Maling-mali talaga yung sinasabing pagpapailalim ng Republika ng Pilipinas sa Estados Unidos dahil po nakita natin sitwasyon. Tayo walang makunan na ibang mga panggagalingan ng langis dahil po tayo nakatali sa Western Oil Companies and United States of America. Sinabi pa ni Laurel na kung pro-Philippines lang sana ang kasalukuyang Pangulo ay makakalapit tayo sa ibang oil exporting countries. Sa ganung paraan, mas mabibigyan ng opsyon na makabili ang Pilipinas ng mas murang langis. Samantalang ang Russia, China, India nakakapagbigay po ng 30% diskwento sa mga oil supplies and so on. Batay sa pagtaya ng mga ekonomista, posibleng tumaas sa 10 hanggang 20 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel kung lalala ang girian sa gitnang silangan at maantala ang global oil supply. Ngunit ngayong araw, Hunyo 24, kinumpirma ni US President Donald Trump na nagkasundo ng Israel at Iran na tapusin ang tinaguriang 12-day war. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.